Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Pinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos, ngunit sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa pangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang Ilirico ay pinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya, makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat bahagi ng salmo. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Ulitin po natin. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kangahangan tunay. Sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian.
Kaya't ipinatawag niya at tinanong, "Ano ga itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko." Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang ngayong tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, "Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sabagat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon o gabi sa ating lahat, mga kapatid. Gayon din, binabati natin ang ating mga taga-subaybay, ang mga nagpipintakasi kay Santa Rita, kaysa natin via online mass. Magandang umaga, tanghali, gabi o hapon diyan sa inyo. Ngayon po ay ang ating pagsa-Santa Rita Day. Si Santa Rita, alam natin na siya po ay kilala bilang patrona ng mga imposible. Sa kanyang buhay, nasaksihan natin ang lakas ng kanyang pananampalataya, ang kapangyarihan ng kanyang panalangin, at ang biyaya ng pagpapatawad. Sa kabila ng mga unos dumating sa kanyang buhay, nananatili siyang tapat sa Diyos. Isang halimbawa ng kababaihang puspos ng grasya at karunungan. Sa atin pong ebanghelyo, ikinikwento ni Jesus ang talinghaga ng narinig nating tusong katiwala. Isang katiwala ang nahaharap sa pagkawala ng kanyang trabaho. Upang masiguro ang kanyang kinabukasan, ginamit niya ang kanyang talino at diskarte upang makuha ang kabutihan ng ibang tao. Sa huli, pinuri ng amo ang kanyang katalinuhan. Hindi dahil sa pandaraya, kundi sa kanyang kakayahang maghanda at kumilos ng matalino. Ito ay merong equivalent din sa ating kasabihan, at lagi po itong naka-attach sa atin yung sinasabi nating utang na loob. May utang na loob ka sa isang tao dahil binigyan mo siya ng pabor noon, o kaya merong kayong sinasabi nga nating connection. Ang paalala ni Jesus ay malinaw na sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay na gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ibig sabihin kung gaano kasipag at kasigasig ang mga tao sa paghahanda para sa makamundong tagumpay, ganoon din ang sana kasigasig ang mga anak ng Diyos sa paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Kung ating iuugnay sa buhay ni Santa Rita, makikita natin ang isang babaeng hindi lamang banal dahil sa kanyang panalangin, kundi dahil sa kanyang karunungang espiritual. Isang katalinuhan na nagmumula sa puso. Siya ay hindi matalino sa paraan ng mundo, ngunit marunong siyang magpasakop sa kalooban ng Diyos.
Sa halip na gumanti siya sa asawa niyang marahas, pinili niyang magpatawad. Sa halip na mawalan ng pag-asa sa pagkamatay ng kanyang mga anak, pinili niyang manampalataya. Tulad ng tusong katiwala, kumilos din siya. Ngunit sa kabutihan, ginamit niya ang kanyang mga karanasan upang maging instrumento ng kapayapaan at pagkakasundo ng iba. Ang kanyang buhay ay paalala na ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa talino, kundi sa kakayahang magmahal at magtiwala sa Diyos kahit mahirap. Mga kapatid, sa panahon ng ngayon ng maraming tukso at kaguluhan, tinatawag tayo ni Santa Rita na maging matalino sa pananampalataya. Maging masigasig tayo sa paggawa ng mabuti, sa pagdarasal at sa pagpapatawad. Tulad ng katiwala sa Ebanghelyo, gamitin natin ang bawat pagkakataon upang maging tapat na lingkod ng Diyos. Hindi para sa pansariling pagkapakinabangan, kundi para sa kaharian ng langit. Ang buhay ni Santa Rita ay patunay na walang imposible sa Diyos. Yung atin pong kinakanta lagi sa communion, walang imposible sa Diyos. Kapag tayo'y kumilos ng may pananampalataya, ang Diyos mismo ang gumagawa ng himala sa ating buhay. Tapikin niyo na yung katabi na naantok na. Santa Rita de Casia, ipanalangin mo kami. Siya nawa. Gagawin po natin ngayon ang pag-aalay bilang paghahandog natin sa mga biyayang ating nakamtan.